Okay. Alright, so yes, good afternoon to everybody, and of course, thank you again for coming. Welcome once again sa ating first Sunday worship. So, bago tayo magsimula, as always, hindi naman natin nakakalimutan yun, hopefully. Let us pray. Father in heaven, we thank you once again for this new day that you provided, day of worship, this day of praise, and this day that we can once again delve into your living word. We thank you, Father, for the Holy Spirit that is with us right now, giving us the wisdom and understanding, giving us the word, so that we may be able to fully comprehend and understand the living word and also to share it with others. We thank you, Father, for all of the gifts that the Holy Spirit has enabled in us. And we thank you, Father, for we know that we will, of course, live prosperously, healthily, and, of course, happily throughout this earthly life because of your promises. We thank you for the truth that teaches us all of these things, and we thank you for your grace. We love you, Father. We honor you and praise you in Jesus' name. Amen. Okay. So, yun. Ganda ng performance kanina ng ating mga students sa ating Vacation Bible School. Very good. Yeah, magparang pa natin sila. Parang actually nakikita ko nga dito parang nakikita nating goal, kaya tayo nag-Vacation Bible School is, of course, parang ang maganda kasing kalapasan ng ating pagtuturo sa mga bata is parang one day lumaki sila na, kumbaga, lumaki sila into a generation na hindi uulitin ang mistakes ng generation na nanguna sa kanila. Kasi aminin natin, parang kahit sabihin natin ngayon, nandito na tayo ngayon, of course, natanggap na natin si Jesus Christ fully, and pinag-aaralan natin yung salita, hindi pa rin natin magkakailan, hindi naman tayo nagsimula ng ganon. Diba maganda ka sila, nagsisimula pa lang in the word na sila, diba? So, parang, kasi nga, katulad nga ng, of course, tututunan natin sa Bible, just like in the same way na isang generation lang ang kailangan para mawala ang lahat ng faith sa ating Ama sa Langit. Of course, I believe naman na isang generation lang din, pwede na natin baguhin ang mistakes ng una. So, of course, praise be to our Lord for that. So, let's go to our reading. Let's go to the book of Matthew this time. Let's go to Matthew 8, and let's go to verses 1 up to 3. Alright, let us declare the word. Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside. Suddenly, a man with leprosy approached him and knelt before him. Lord, the man said, if you are willing, you can heal me and make me clean. Jesus reached out and touched him. I am willing, he said, be healed. And instantly, the leprosy disappeared. So, ang topic natin ngayon, hindi about healing. Hindi, nakita naman natin sa amin. So, bakit of course, why do we of course speak of healing? Well, ang unang-unang natin isipin is, it's very important sa buhay ng isang tao. Kasi regardless of kung natanggap mo na yung lahat ng other gifts ng Holy Spirit, kung tayo naman ay patahin na physically, hindi natin magagamit lahat yun. So, for one of yung pinaka-unang-una, kailangan at least we have a healthy body para ma-exercise din natin yung iba pang mga gifts ng Holy Spirit, diba? So, hindi natin may enjoy lahat yan kung tayo ay, as we say, ito sa mga expression, we take the bucket, patay na, nakalibing na. So, yun. Yes. Ito is a very popular story, di ba? So, we know yung story naman na to, si Jesus, of course, in-approach siya ng isang ketongin. Actually, maaari naman na ibang skin disease ang meron yung tao to, pero nonetheless, matinding skin disease niya. Kasi sa Bible naman kasi lagi nila sinasabi nila leprosy, pero
pwede namang, ginagamit nila yung term for a wide variety ng sakit. Pero ang importante dito, may matinding sakit yung tao. So kahit sabihin natin ang sakit niya hindi walang kinalaman sa balat niya. So, nonetheless, ayun nga, in-approach niya si Jesus, diba? At sinabi niya pa, if you are willing, diba? You can heal me and make me clean. Of course, willing nga si Lord. So, I am willing, sabi niya, and then be healed. Tapos yun nga, gumaling na siya. So, just of course, makita natin of course na healing is of course one of yung pinaka-prevalent, yung pinaka-madalas natin makikita na mga ministries ni Jesus, diba? Actually, mapapansin natin sa lahat ng story ni Jesus, diba? Sa four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, na marami yung mga instances ng healing niya. So, meron din sa mga ginawang iba, pero papansin natin na talagang marami yung healing. At saka madalas, yun yung naaalala ng mga tao. Kahit tanungin natin yung mga casual lang na mga so-called Kristiyano, so, o kaya yung mga ibang mga paniniwala na gumagamit din ng Bible, kapag tinanong mo sila kung ano yung mga nagawa ni Jesus na mga himala, madalas sasabihin nila healing. Diba? Kasi nga, yun yung pinaka-kilala na mga na dun sa mga ginawa ni Jesus dito for sa mundo. Balikan natin of course for a bit ang healing. Kasi actually natutusin dyan, si Jesus yung pinaka-popular ng instance ng healing. Pero marami na tayo makikita na mga iba't iba pang instances ng healing doon pa sa simula ng Bible. So, sino kaya nakakaalam kung ano ang unang-unang instance ng healing na nasa Bible? So, meron pa sa ating nakakaalam niya, ayan, trivia yan, baka malam nyo, magka-Bible quiz tayo. So, parang ano-anong unang-unang minention na healing sa Bible. So, kung puntaan na natin yung sagot, siyempre, hindi naman tayo magtatanungan niya. Let's go to Genesis. Tingnan mo, ayun na naman tayo. Diba? Pumapalik na naman tayo sa Genesis. Talagang hindi tayo makakarating anywhere sa ating faith kung hindi muna tayo magsisimula ng Bible. So, let's go to Genesis 2. And let's go to verse 21. Okay, let us declare. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. While the man slept, the Lord God took out one of the man's ribs and closed up the opening. So of course, kung familiar naman tayo sa creation story, dito na yung story kung paano ginawa naman si Eva, diba, ang unang babae. So, ito ang very first na documented healing ng kasi although hindi naman specifically sinabi na sinugatan of course si Adam, definitely kailangan isara yun Siyempre may kinuha, binuksan, diba? So, kailangan isasara din. So, yes, it requires some form of healing. So, ang very first healing ay of course pinurform kay Adam, the first Adam, and of course makikita natin na yung pinaka sikat na story of healing na kay last Adam naman, si Jesus. So, ganda ng connection dyan. And of course, once again, mapapatunayan natin na if you want to understand, kung maintindihan talaga yung Bible completely, you start talaga sa beginning, sa Genesis. Diba? Ang first healing nandyan din. Of course, if you want some additional information, if we go to Matthew again, let's go to Matthew 4. So, let's go to Matthew 4 and let's go to verse 23. So, to Matthew 4:23, let us declare, Jesus traveled throughout the region of Galilee, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And He healed every kind of disease and illness. So, ito naman ang unang-unang mention ng healing ni Jesus. Hindi sa specific na tao. So, ang unang-unang mention na healing ay, parang sinabi lang, He healed every kind of disease and illness. Pero kung gusto natin ng specific, yung binasa natin kanina sa Matthew 8:1-3, yun ang unang-unang very talagang specific na tao ang sinabi talagang pinagaling. Dito kasi pangkalahatan di ba? So, yun nga, ang healing. Of course, healing, kung matutusan natin one of yung isa din sa mga pinakamagagandang way para mapakita ang power ng Holy Spirit. Diba? Kasi kung tutusin, pwede na naman tayong mag-perform ng ibang miracles Diba? We can declare prosperity sa atin, sa ibang tao. Pero yung mga ganyan, pa yan na nasasabi pa na hindi, kasi sakto nang pagkatapos mag-pray pagkatapos mo may pag-pray,
parang binigyan ako ng extra na pera o kung kumita ako ng extra sa negosyo ko, pwede pang bigyan ng excuse yan ng mga parang pinipilit pa na huwag maniwala. And healing, kapag suddenly bigla na lang, uy, wala na yung sakit. Ang hirap na sabihin na, hindi, suddenly bumilis yung metabolism ng katawan ko. Or hindi, bigla na lang bumilis ang healing, or ako si Wolverine, kung ngayon ko kung ano yung excuse nila. So, basta diba? Pag healing, medyo mas mahirap, bigyan ng explanation tao. So, lalo na kapag nangyari sa ng biglaan. So, pag pumunta tayo ulit dun sa Matthew 8:1-3, let's flash it again. Marami tayong matutunan na agad na lesson dito pa lang sa example na to ng healing ni Jesus. Diba? So, sinasabi nga dyan, unang-una, yun nga, in-approach siya ng lalaki. So, diba, meron siyang, sabihin natin sabi nga, may leprosy siya, ketongin siya, pumunta siya dyan. Tapos ang unang-una niya sinabi, diba, if you are willing, you can heal me and make me clean. For that, let's go to 2 Corinthians, and let's go to 2 Corinthians 8:12. Let us declare, whatever you give is acceptable if you give it eagerly, and give according to what you have, not what you don't have. So first by context, itong verse na to, ang pinag-uusapan dito ng sinulat ni Paul to, dun sa mga taga-Corinth, sa mga Corinthians. Ito naman ay tungkol sa giving. Hindi naman exactly about healing. Pero kung papansin natin, it's actually matching pa rin. Talagang nag-fit pa rin sa context ng healing. Bakit? Kasi the Bible is clear na isa sa mga gifts na binigay sa atin, of course, ni Lord, ay of course the power to heal. We can lay hands on sick people and they will get well. Diba? Nasa Mark 16:18 yun. So if you believe, kaya natin gawin yun. So therefore, we have that. Diba? Sinasabi naman dyan, whatever you give is acceptable if you give it eagerly. And give according to what you have, not what you don't have. Pwede na natin, actually tayong mga for sa Kristiyano, ang mga tunay na Kristiyano, pwede nang i-disregard yung second sentence and give according to what you have, not what you don't have. Pwede na natin siyang mag-abstinence ng tungkol sa healing kasi definitely, meron tayong power na yan. So, kaya natin magbigay yan kasi binigay sa atin ang ability to do that. Diba? Pero pansinin natin yung first na sabi ko, whatever you give is acceptable if you give it eagerly. Una-una, you have to be willing. Of course, katulad nga sa na yun, diba? Na si Jesus was very willing. Sinabi niya, I am willing. Diba? So, willing talaga siya. Of course, mahal niya tayo So, binigay niya talaga eagerly yung kagalingan na yan. Ngayon, binigay niya na sa atin yung power na yan. So, una-una, kailangan talaga eager tayo na gamitin yan. Diba? Madali kasi ma-persuade ng madali kasi tayo ma-persuade ng ibang tao kasi hindi naman so something na nakikita natin normally sa mundo natin. Kasi let's face it, ang mundo natin ngayon ay slowly decaying for the worse na. Diba? Palapit na tayo sa end days, hindi lang natin alam how end na ang days natin. So, kailangan talaga unang-una nandun yung willingness. Kailangan talaga gugustuhin mo na gawin. Doon sa may sakit, kailangan gustuhin mo talagang gumaling. And doon naman sa nagpapagaling, sa naglilay ng hands, kailangan gusto mo talagang gawin to. Diba? Parang isipin natin na, naman, gusto ko naman talagang gawin. Actually, medyo madali siyang sabihin na gusto mo Pero kapag nandun na yung fact na naririnig mo na ano yung ginagawa mo, hindi naman, according sa experts, hindi naman nangyayari yan. Diba? Parang hindi naman nakikita yun sa So, madali nang humina ang willingness ng isang tao. Diba? So, at least si Lord willing, binigay niya nga sa atin yung ability, pero tayo, kailangan we, of course, kailangan natin talaga na kung natin pansinin yung sinasabi ng iba. First of all, we have to be willing. Kasi may susunod pa doon na kailangan, dire-diretso na doon talaga sa full na exercise ng power healing na binigay sa atin ng Holy Spirit. Let's go to, let's stay at 2 Corinthians. Let's go to chapter 1, verse 20. 2 Corinthians pa rin. Let's go to 1:20. So, it's familiar. Let us declare. For all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. And through Christ, our amen, which means yes, ascends to God for His glory. So, ito diba, popular na memory verse siya. And dito, yung first sinasabi na lahat ng promises ni Lord was already fulfilled with yes. Diba? Talagang yes.
Kapag kunyari ano yung in-ask natin is yes. So, in turn, sinasabi dyan na our amen, which also means yes, kapag ginawa natin, para ba kanya, ibig sabihin pag sinabing yes, di ba, nagka-agree tayo. So, sa context ng healing, binigay na sa atin ang ability to heal. Parang kaya natin pagalingin ang sarili natin, kaya din natin, of course, pagalingin ng iba, of course, by laying our hands, diba? And giving a prayer of faith, diba? Talagang declaring na, of course, by faith, that the person is already healed. So, yung gano'n na yun, since we are doing it, isang form of agreement yan. And of course, according to that dyan, diba? Ang ating agreement, of course, say yes, ascends to God for His glory, umakit sa Kanya, kasi it gives glory to God. Diba? Katulad nga na sinabi natin, of course, many times in the past, na mag-share mo man ang lahat ng every single word dito sa Bible, kung hindi naman nakikita yan sa tao, sa pagkatao mo through actions, hindi nila nakikita yung mga himala na yan, hindi nila nakikita yung fruit ng Holy Spirit sa iyong pagkabuhay, walang magagawa yan. Hindi tatanggapin ng sinisharean mo yung salita ng Diyos. Kasi share ka naman ng share, hindi naman nakikita sa iyo, diba? So, kailangan may visible na proof, diba? Kasi let's say, ganyan talaga ang tao diba? Kaya nga yun din ang reason pag nahihirapan sila paniwalaan si Lord Kasi hindi naman siya visible physically. So, lakin natin yung game na yun ulit, diba? O, kailangan mo kailangan nila ng physical proof. Pag nakikita na nga nila na kung ano yung sinasabi sa Bible, yun din na nangyayari sa'yo, then naturally, matatanggap nila yung salita. Diba? So yun nga, it actually gives glory to God kapag nagagawa natin ito. So, yun nga, diba? He said that it's a yes. Diba? Kung ano yung, first, ano yung kailangan mo, ano yung binigay niya, ano yung pinaramis niya, it's always a yes. Talagang, it will happen, and of course, pag ginagamit natin yan, it gives glory to Him. Diba? So, willingness once more. Let's also go to 1 Corinthians naman. Let's go to 1 Corinthians 3:19. So, 1 Corinthians 3:19. Let's declare the word. For the wisdom of this world is foolishness to God. As the scriptures say, it traps the wise in the snare of their own cleverness. So yun nga, diba? Katulad na sinabi before, ito yung number one thing na nakakapagpatay ng willingness natin, diba? Kasi tandaan natin na kapag willing ka, dumarating na yung boldness mo Kasi dahil gusto mo siyang gawin, lumalakas ang loob mo. Kapag malakas ang loob mo, maano mo na yan madali na, diba? Bold Christian, yan ang effective na Christian So, pag nandiyan na sa'yo yung boldness, yung lakas ng loob, diba? Yung talagang confidence, magagawa mo na kung yung sinasabi ng Bible. Pero ito ang pinakamadalas Diba? Yung wisdom of the world ang madalas na pumapatay. Parang tayo, mag-reflect tayo sa buhay natin. Ako, alam ko, ang dami ng beses na doon natulak ang opinion ko. Parang yung opinion ko na based lang sa ano ba ang sinasabi ng mga experts. O kaya, ano ba yung sinasabi ng karamihan, diba? So, parang gano'n na lang madalas nating dinibase yung natin. Doon nga nang galing yung term na common sense Kaya nga tinawag na common kasi common sa maraming tao. Tandaan natin na ang common sense is usually hindi na reliable. Actually, in most cases, hindi na talaga siya reliable ngayon. Kasi agree ngayon ng marami sa mga bagay na against naman ng Bible. So, parang hindi mo na nga matatawag na maganda. Common sense, sinasabi. So, parang nagiging term natin ngayon pag sinabing common sense yung tamang pag-iisip. Hindi. Pero kapag pinag-aralan mo yung term, nakuha niya nga yung common kasi sa karamihan, diba? Sa majority, wala. Hindi na natin na majority, unfortunately, diba? So, what do the experts say? Diba? Parang, what does the majority say? What does the facts say? Kung ano yung pinapakinggan nyo. Diba? So, talagang wala na. Talagang, let's not first dwell. Diba? Kasi nga, the wisdom of this world is foolishness to God. As the scriptures say, traps the wise in the snare of their own cleverness. So, marami din, of course, mga verses dito na sinasabi na huwag tayong magre-rely sa tao. Diba? We rely on the Bible kasi kapag hindi tayo nag-relate sa Bible and nakinig lang tayo sa sinasabi ng mga nasa paligid natin, sa willingness pa lang, bagsak na tayo. And believe me, kung hindi ka willing, huwag ka nang umasa na mag-perform yan, di ba? Kasi parang willingness, isa sa mga prerequisite yan para lumakas ang loob mo, yung boldness mo. Kung hindi ka willing, parang nag-aano sila dyan Kung hindi ka willing, wala kang boldness. Wala ka namang boldness, lalo kang hindi naging willing. So, paikot-ikot lang yan. And let's go first back to that, dun sa second thing na yun. So,
Kapag na-overcome mo na yan, katulad nga ng ginawa doon, di ba? If you are willing, of course, Jesus was willing. Ano yung sumunod na ginawa doon ni Jesus? Let's go back to Matthew 8:1-3. And tingnan na natin kung what happened next. So yun na nga, tinanong na siya, if you are willing, you can make me clean. But you can heal me and make me clean. So Jesus reached out and touched him. I am willing na eh, kasi diba? Healed. So Jesus reached out and touched him. So doon na lumalabas yung boldness ni Lord, diba? Kasi for one thing, matapang ka na nun kapag lalo na dati, baka hawakan mo isang keto ngayon, pwede na yan eh. Dahil caused by a kind of bacteria yan, naturally, hindi hinahawakan ang skin disease. Diba? Kasi, kung sa skin nga nung bumula yan, obviously, ang kamay mo ay may skin, pwede kang mahawa sa ganyan. Diba? Pero hindi, yun nga eh. Makita natin dyan na Jesus reached out his hand. Diba? Boldness ulit. Let's go to isang popular na verse natin dyan. Actually, ginamit na natin to a few times. Let's go to Proverbs 28. And let's go to the first verse, Proverbs 28:1. Okay, let us declare. The wicked run away when no one is chasing them, but the godly are as bold as lions. So, depende sa anong version ng basahin mo, the righteous, the holy, parang yun yung mga terms na ginagamit dyan. Pero they are as bold as lions. So, kailangan talaga nandun yung boldness natin, di ba? Sinasabi na kasi, the godly, di ba? Kung iti-take note natin sa ibang version, righteous, holy, ano ba yung dinidescribe na righteous, holy? Yan yung mga tayo yung mga Kristiyano, di ba? Christians have to be, of course, as bold as lions. So, hindi na sinabi na possibility lang na parang depends on the situation, hindi. Dapat nung lagi, we are as bold as lions. So, in the context of healing ulit, hindi natin may exercise sa power healing kung wala tayong boldness. Kailangan mo nang, actually, kung tutusin mo, yung requirement na doon sa Mark 16:18 is, di ba, you can lay your hands on sick people and they will get well. So, hindi lang yan yung binubulong mo lang quietly yung prayer mo sa kanya na in Jesus' name, I declare that, diba? In Jesus' name be healed, by Jesus Christ you are healed. Hindi mo lang binubulong na gano'n eh. Sinasabi ko talaga na you have to lay your hand. So, merong physical na movement na kung tutusin mo, requires boldness. Kasi, bakit? Makikita ng mga tao yan eh. Diba? So, you're acting as a witness kasi kita talaga nila na may physical action and at the same time, kailangan mo boldness kasi ang physical body mo, sigurado sinasabi na, hoy, hindi naman gumagana yung ganyan, papatong mo lang kamay mo sa kanya, gagaling na. Diba? In the physical sense, hindi talaga nangyayari ang mga ganung mga bagay. So, boldness talaga ang kailangan. Pero what can we do, diba? Actually, we have to have boldness kasi the Bible, of course, says that we need to have it, first of all. Let's go to James 5:15. Let's look at it in King James. So, let's go to James 5:15. Okay, let us declare the word. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he has committed sins, they shall be forgiven him. So yun nga, diba? The first part ng verse, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. Diba? So, yun nga, diba? The prayer of faith, yun yung factor dun sa ating gift of healing. Sa ating gift of healing, yun yung prayer of faith. So, ano yung keyword dun? Yung faith. Diba? So, once again, yun ang reason kung why we need to have boldness. Kasi, faith requires boldness. So, na-lesson na natin ito before So, I don't think I need to, of course, parang laliman ulit, diba, explanation dito. Pero, just to simplify it, kailangan mo ng boldness if you want to exercise yung faith mo. So, hindi lang sa healing, sa all other aspects ng mga gifts ng Holy Spirit, kung wala tayong boldness, hindi tayo ma-exercise in faith. Kasi, ano ba nangyayari kapag nawawala na ang boldness ng isang tao? Diba? Doon na dumarating yung opposite ng faith, yung fear na. Natatakot ka wala ka ng confidence. So, diyan na dumarating yung natatakot ka, nahihiya ka, wala na, diba? So, yung fear na pumalit sa faith mo. So, boldness is needed para we can properly exercise yung faith natin. And let's also go to Ephesians 3. Let's go to Ephesians 3:12. Okay, let us declare.
in whom we have boldness and access with confidence by the faith in Him. Can you switch that to NLT again? So, yun yung King James, let us declare in NLT. Because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. So, of course, ito nga, ang pinaka-main na context namin dito, yun nga yung talagang approaching, of course, the Lord about, let's say, ang ating mga problems, or approaching Him, of course, through faith. Yan na naman yung faith, diba? So, kailangan talaga we have to have a boldness. So, yun na yung pangalawang part doon. Unang-una was the willingness. Diba? Jesus was willing talaga na i-exercise to kasi He knows what He has eh. Diba? Pag alam mo kung ano meron ka, madali na talagang ibigay. Diba? So, pero kung wala ka talagang may ibibigay kahit ano. Eh, ang problema, meron. So, kailangan talaga yung willingness. Pangalawa, ayan na, diba? Nag-bold na siya. May sakit ang tao na to, walang problema. Sabi naman ng first scripture na pinagaling na ako. So, in-extend niya yung kamay niya, diba? Hinawakan niya yung kitongin. And, ang yung isa pang thing na maano natin dito, ito naman, ito talaga, yung susunod na matututunan natin dun sa verse, let's go back to Matthew 8, 1-3. Parang ito naman yung side naman, of course, ni Lord. So, yun na, ginawa na natin yung sinasabi ng Bible that we should do. Diba? We have to be bold, we have to be willing, and tayo mag-exercise ng gift of healing. Hindi na natin sa hihingi indirectly kay Lord. Binigay niya na nga eh. So, ayun na. Diba? Sa pantang end sabi dyan, and He said, be healed. And instantly, the leprosy disappeared. So, merong sa English, yung ginatawag na, instantaneity. Parang hirap sabihin eh. Oo, instantaneous. Diba? Dito sa instance na to, talagang instant ang healing. So, actually, kung tutusin mo, lahat naman ng healing is actually instant. Bakit instant? Actually, kasi hindi mo pa hihingi, nandun eh. So, mas pati hindi pa nga sa instant. Kasi pag sinabi mong instant, ping, ayun na. Diba? Hindi, ito eh. Parang hindi ka pa pinapanganak, ping, ayun na yung healing. So, nung pinanganak ka na, binigay na sa atin, diba? So, nandito nga yung instant, yung talagang pagiging instantaneous na ang healing na to. So, your physical side, yeah, of course, nakaka-experience din yung instant healing. Pero there are times na talagang hindi mo talaga siya ma-manifest agad. Makulit kasi talaga, let's face it. Talagang ang ating physical side ng ating pagkatao ay talagang todo na rumihan na siya ng mga paniniwala, diba? Ng mga paniniwala ng mundo na to. So, sa result, ito yung pinakamahirap na makitaan natin. Eh. Kaya nga, we believe that we are healed. Kahit anong sakit man yan, whether it's simple lang or matindi, we're already healed. And yet, hindi pa natin talagang maramdaman agad, di ba? So, and because yun nga eh, merong nag-hinder sa atin dun eh. And of course, isang pa natin makikita yung talagang harang na yan. Of course, it's Satan, di ba? So, let's go to Jeremiah 32. And let's go to verse 27. So, Jeremiah 32, 27. Okay, let us declare. I am the Lord, the God of all the peoples of the world. Is anything too hard for me? Hindi natin kailangan sagutin yung question eh, kasi obvious naman yung sagot. No, kasi ba nga, nothing is impossible nga eh, according dun sa kanta. And it's true. Diba? So, is anything too hard for the Lord? Diba? Si Lord na nagsasalita dyan eh. Siyempre wala. So, kaya-kaya niya talaga ang instantaneous healing. Yun nga, na-display nga si Jesus nun eh. Let's go to James 4:7. Actually, James ko, dapat hindi ka ito pina-flash. Pero let's still flash it. Dapat alam na natin ito lagi, itong verse na third. Let us declare. So, humble yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you. So, yun nga eh. Parang pinaka-main reason kung bakit na-delay ang healing natin is yun din, yung deception din ni Satan. Diba? Si Satan lang naman ang magiging reason eh. Kasi, binigay na nga sa atin ang healing. So, ayun na. Parang talagang hindi pa tayo pinapanganak, binigay na sa atin. So, first, the moment natanggap na natin fully si Jesus, nasa atin na yung mga gifts na yan. So, kasama na yung healing. Instantaneous, nandiyan na. Eh, pero pagdating sa physical, ayan. Diyan na tayo, of course, niloloko ni Satan. Diba? So, diyan na pumapasok nga yung, once again, naniniwala na naman tayo sa sinasabi ng karamihan, sinasabi ng mga experts, sabi ng doktor, ito dapat, sabi ano yung pinupuntahan nyo, sabi ng healer, ng albularyo, o ng witch doctor. So, depende kung ano yung pinupuntahan mo para sa pagpapagaling. Pero, yun nga, diba, sinasabi na ng
Nandiyan na yung mga deception. So, na sinasabi na kung tutusin, against, hindi naman nag-agree dito sa sinasabi ng Bible. So, yung iba nga, against pa nga yung sinasabi ng Bible. Sabi sa Luke 10:19, so, para maano lang natin, mag-grasp natin further yung instantaneous, yung instantaneity. So, okay, let us declare. Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Yun na nga, we have authority na nga over all the power of the enemy. Ibig sabihin, meron na rin tayo, ito na yung ability na rin, di ba? Na binigay sa atin through the Holy Spirit. Meron tayong authority to overcome lahat ng kayang ibato sa atin ni Satan. Kung naman kaya niya ibato sa atin, pagluloko, deception, outright, first bigyan niya tayo ng sakit, kaya natin i-overcome yan. Pero yung unang-una, first, kailangan, we have to believe na meron tayong ability na yan. We have to resist the devil. Lalabanan natin siya, di ba? So, hindi natin, of course, papayagan, of course, na manalo, of course, si Satanas. So, we have to fight it. Kasi yung pag hindi natin nilabanan dyan na nawawala yung pagiging instantaneous ng healing. Kasi nga, binigay na nga sa atin, pero hindi siya nagpamanifest. Kaya iniisip natin ang tagal-tagal naman ng healing na to. So, parang, of course, bibigyan din talaga natin ng time ang katawan natin na mag-heal. Meron talagang mga times ang katawan natin matagal bago mag-regenerate. Pero nangyayari pa rin still ang instantaneous healing. Talagang yung instantaneous na healing, just to simplify it, mangyayari lang yan kung talagang we are actively fighting dito kay Satan. Diba? So, meron na tayong willingness, meron na tayong boldness, gamitin na rin natin yun, di ba? So, yung faith natin na nag-fuel ng dalawa na yun, is of course, ano na kailangan natin gamitin para malabanan natin ang sakit na yan. So, yun yung tatlo eh. Yung nakapick up na tayo ng tatlong lesson, doon pa lang sa story ng healing na ginawa ni Jesus doon sa Etonin, di ba? So, let's not forget yung mga natutunan natin, of course, sa Bible na lagi din natin dinideclare sa church na to. For instance, let's go to Isaiah 53:5. So, ito, another verse na actually by now, dapat memorize na natin. Let us declare the word. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sin. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Diba? So yun nga, yung last word doon is healed. Kailangan natin i-remind natin lagi yung sarili natin kasi talagang wala eh. Ang ating physical na katawan, lalo na ngayon, parang na-program na para kalimutan pagdating sa salita ng Diyos eh. So, healed eh. It's a past tense. Considering na ito ay prophecy lang. Hindi pa nga bumabaga ang ating namasalangit in the form of Jesus Christ dito sa mundo, na-predict na ito na yung mangyayari, diba? So, ibig sabihin, talagang nangyari na. Diba? The moment na kinuha niya lahat ng ating mga sufferings, diba, on the cross, kasama na doon yung mga sickness. Diba? Kaya nga, we are healed already. And actually, supported ngayon sa 1 Peter, let's go to 1 Peter 2:24. Actually, this technically says the same thing. Parang, let's just read it, para ma-emphasize talaga natin the word of the Lord is true and consistent. Let us declare. He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, you are healed. Ayun na naman. Minention na naman doon, di ba? Na we are healed. So, doon talaga for sa lesson ng si Jesus at sa kanyang leper, it teaches us di ba? A lot of things na agad. Ang dami na natin matupick up doon. Na-pick up natin na unang-una, we have to have the willingness. Willingness na tanggapin itong gift na to of the Holy Spirit. Willingness para i-exercise itong gift na to sa sarili natin at sa ibang tao. We have to have boldness, diba? Kasi kailangan, huwag na natin pakinggan yung ibang mga tao, diba? Pakinggan natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag na tayong mag-rely sa common sense. Kasi ang common sense ay hindi na sensible these days. And of course, while we're exercising faith through our willingness and boldness, talagang let's always remember na the healing is already there. Doon nagagaling yung instantaneous healing. So, nandun na yung healing, yung physical mo siguro hindi pa talaga nararamdaman yan, hindi pa nakikita, pero nonetheless, it's already there. We just have to keep fighting it. We have to resist the devil nga, di ba?
So, if we resist the devil, believe me, talagang dun na yung nagmamanifest na siya. Kasi si Satan na lang naman ang humaharang kasi obviously, diba nga, nothing is too hard for the Lord, binigay niya na sa atin yan, ang final harang na lang, ayan na lang si Satan eh. Kapag alis mo na si Satan sa picture, nag-flow na. Ayun na yung, parang willing talagang freely flowing na yung gift of healing into the physical part natin. Kasi Satan na lang kasi dyan eh, dyan siya nagbibigay ng doubt, nagbibigay ng mga worries, diba? So, pero kung hindi natin na maano yan, talagang i-resist natin siya, paalisin natin siya sa buhay natin, yan, parang we can definitely see how quick yung healing is. Lalo na tayong, of course, maraming instances, diba? So, healing na nangyari na rin dito sa church na to, sa gym. So, and of course, marami din tayong naririnig. So, definitely, it's true. Pag tayo makikinig sa ibang tao, diba, yun nga diba nga yung wisdom nga ng mundo ay foolishness lang kay Lord. So, healing is real, and it will only be real nga lang if we are willing and bold enough to exercise ang faith natin and to resist the devil while we're doing it. So, parang, natin na let's take yung ginawa ni Jesus doon as a lesson on how pwede nating ma-exercise ang healing power na nakuha natin through the Holy Spirit. Diba? So, let us pray, and as always, I'd like to first remind and invite everyone if you haven't received Christ fully into your heart, or if you have to rededicate your life to Jesus because masyado ka nang napalayo sa Kanya, we can of course do it right now. Let us pray. Father in heaven, we thank you so much for the truth that we have once again learned. We thank you, Father, for we know that since you have already provided for us the healing, we know that the healing is already there. All we have to do is be willing to exercise our faith, be bold enough to use our faith so that we may manifest the healing instantly into our physical being. We thank you, Father, for your promise of healing, the gift of healing that you have given us through the Holy Spirit. We thank you, Father, for we know that through this gift, we can heal ourselves and we can heal others as well. Thank you, Father, for this gift of yours. Father, of course, if for those of us here who have not received you completely, for those of us here who have not dedicated their lives to you or have strayed from their faith, we accept you into our lives completely. We accept God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit into our lives. And we first declare that we accept you. We accept you, Jesus, into our hearts, our minds, our whole being. So we thank you, Father, for your willingness to accept all of us, even as we are sinners. We thank you, Father, for the truth that we have learned today. We thank you for your living word that gives us this truth. We thank you for your goodness, and we thank you for the grace. Your grace in the form of healing and prosperity and all other gifts that we have received through you. We love you, Father. We honor you and we praise you. In Jesus' name, amen. Amen. Let's read. What your word speak life. Let us declare, yan ang ating identity, ha? Let it go. I'm one from body. As Jesus is, so am I in this world. Created by righteousness and true holiness. Yan ang bago tayo, ha? I'm a spirit being with the mighty power of our Lord Jesus Christ. I'm one spirit with the Lord. I shall lay my hand on the sick and they shall recover. I can cast out demons. I walk in the Spirit. I walk by faith, not by sight. The Spirit of God in me is greater than he in the world. Small letter lang yun. What was the number?
Greater than. Yung isang leader sa Satan. So, ibig sabihin, the Spirit of God in you, na nasa sa iyo, greater than Satan. Okay? So, yun ang ating true identity. So, we walk in the Spirit. We walk on our new identity. Powerful. So, sickness has no chance. Sickness is defeated. In Jesus' name. Amen. Okay?